Si Pantaleon Alvarez, sabay mukhang gagantihan na siya ng mga mismong kasamahan niya dyan sa House of Representatives. Biruin mo ha, mga kasamahan mo na mismo, iniimbestigahan ka na. Aba, marami palang problema dito kay Alvarez. Kasi formally, may nag-file na ng reklamo sa kanya dyan sa House of Representatives sa isang committee dyan. At nakikitaan nila ng merit itong isinampang reklamo laban dito kay Alvarez. Yan found sufficient in form and substance. Sa balitang ito ng Politico.com, House Ethics Panel, compliant versus Alvarez found sufficient in form and in substance. O yan, kanino tatakbo yan? E di kay Digong, sa kanilang tatay, dyan tatakbo yan, dyan magpapatulong yan. Ano yung mga grounds dito? Hindi lang yung prayer rally dyan sa Tagum, hindi lang dahil dyan sa kanyang seditious statement na hinihikayat niya ang Armed Forces of the Philippines na magkaklas sa gobyerno. Hindi lang yan, ka-coffee, ang problema. Marami pa pong ibang mga grounds na isinampa dito kay Pantaleon Alvarez sa House Committee on Ethics and Privileges. Itong committee na ito has acquired the jurisdiction over the complaint filed against former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Remember dati kang House Speaker, pinakamataas ka sa House of Representatives, tapos hindi ka magandang ehemplo. Di ba? Para-absent. Hindi dumadalo sa mga hearing, hindi dumadalo sa mga aktibidades dyan sa HOR. Knowing na dati kang House Speaker at incumbent ka pa rin. Kinatawan ka pa rin ng Davao del Norte. E di kawawa naman yung mga taga Davao del Norte, wala silang boses, kaya nga representative ka eh. Magsisilbi kang boses sa mga residente mo na kinakatawan mo. Eh kung wala ka lagi sa hearing, paano mo sila ma-represent? Kawawa yung mga taga Davao del Norte dyan. Ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon disclosed this information after the committee's initial deliberation on Thursday regarding the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy. Basically, the Committee on Ethics and Privileges has already acquired jurisdiction over the case, considering that the committee was able to determine the sufficiency of its form and content of the sworn complaint affidavit filed by Mayor Ray T. Uy of Tagum City, sabi ni Bungalon sa kanya pong statement. Actually, medyo natagalan ito kasi ang House of Representatives, naghintay lang sila ng formal complaint. Ay, wala pa nagpa-file eh. Ito, until finally, itong si Mayor Ray Uy ng Tagum City, nagsampa na ito ng formal complaint. Sabi pa ni Bungalon, the complaint alleges circumstances that constitute disorderly behavior and violation of the Code of Conduct of the House of Representatives. So, ano itong mga violations na yan? Disorderly behavior, hindi katanggap-tanggap na pag-uugali. Parang ganyan din ang ginawa dyan kay Teves eh. And violation of the Code of Conduct of the House of Representatives. Kumbaga, hindi pagsunod sa bylaws o sa Code of Conduct sa mga protocol sa polisiya ng HOR. Yan ang violations dito. Yan ang inireklamo dito kay Alvarez. At ganoon din po ang violations of different laws like the revised penal code. It said that the complaint includes the continued and unjustified absences. Paano niyo pagtatanggol ngayon yan? Continued and unjustified absences. Tuloy-tuloy at hindi maipaliwanag na mga absences ni Alvarez sa mga committee meetings at sa plenary session dyan sa HOR. Pero mo, tuloy-tuloy ang sahod, pero hindi pumapasok. Lugi ang taong bayan dyan. The libelous remarks made by Alvarez against co-government officials like the Vice Governor of Davao del Norte and other local officials in the area. Ilan yan? Continued and justified absences, libelous remarks, disorderly behavior, violation of conduct, of Code of Conduct, at ito pang seditious statement na ito na pinagka-aklas niya ang Armed Forces of the Philippines. Peacefully daw may peacefully na qualifier. Peacefully, mag-aklas. Paano mag-aklas ng peacefully itong mga sundalo sa kanilang boss, sa Chief of Staff ang Presidente? Bungalon said there is no assurance that the committee could resolve the complaint before the session adjourns sine die on May 24. So medyo matatagalan pa ito. He added that the committee is preparing a notice which will be sent to Alvarez's office. Dapat lang ipatawag yan agad dyan sa pagdinig dyan sa House of Representatives para mabigyan ng
due process. Kasi ano naman sasabihin nila dyan eh. Hindi na naman nabigyan ng due process yan. Kaya dapat ipatawag talaga yan. Amy Campbell, thank you so much ma'am sa iyong kulay. Kasi ang nakikinita ko rin dyan, na magiging style na naman nila dyan, ginigipit na naman. Tinititigan na naman. Bakit na naman ginaganyan? Porket critical. Yan ang argument nila dyan eh. Porket critical ba si Alvarez, kaya ginaganyan siya dyan sa HOR. Yan ang strategy nila dyan. Hindi na naman nabigyan ng due process. Trial by publicity na naman ang ginagawa. Hala, sige, yan na naman. Pero hindi pupunta. Tapos isigaw ng due process. Paano ka mabibigyan ng due process kung hindi ka dadalo sa mismong pagdinig diyan sa hearing na yan ng House of Representatives? Problema sa kanila yan. Ma'am Amy Campbell, thank you ma'am. Ayan, pangkape daw. Thank you. Kay Fausto Nieto, basta ako pro-government ako. Thank you. Kay Trevor Phillips, payakin natin lalo yan sila. Paulino Zabaldica Aspersion, ang sinabi ni PBBM, hindi pangako ang laki ng difference sa spelling, lalo na sa meaning, dapat maging matalino ka. Sagot yan ni Ma'am Lorna Chua, no? Emma Ordonez, sumahanap na naman sila ng magiging issue, sabi ni Emma Ordonez. Malamang sa malamang, yan naman talaga ang strategy ng mga yan. Hindi, walang due process, pinag-iinitan, etc., etc., etc. Sige, John Barut, nakikinig sa atin. Sir, thank you. Happy tuning in sa ating channel. No? Rolly Andaya, shoutout po sa inyo. Nasa Facebook. Sir, pupunta ba kayo sa May 17 sa Liwasang Bonifacio? Meron po kasing binubong rally pro PBBM. Yung pala yung tinutukoy nila. Mamamibal na yun. Kanina ko pa nakikita yung May 17 na yan. Let's see, ka-coffee. I think makapunta tayo dyan. Enrico Briones, happy viewing po sa inyo. Kampihan nyo ang bangag, sabi ni Junjun Mumbai Binaloga. Bangag saan? Sa fentanyl? Ganun ba yun? Ayoko dun, no? Watching from Quiet Ka-Coffee. Buset ang DDS-HIT ng mga yan, sabi ni Marlene Pasaron. Alright, sige. Ako yung magpapaalam na sa inyo, Ka-Coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin, ha? Mga nakatutok sa atin ngayon sa Facebook. Baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang po, ha? Pa-click lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube naman kayo, ay pa-click lang po ng subscribe. Sa mga kapapasok lang, pasuyo na lang din Ka-Coffee, pa-like lang po ng video nating ito. Alright, maraming salamat Ka-Coffee, ha. Kita-kits tayo Ka-Coffee sa ating live stream alas 10 po ng gabi. Everyday Ka-Coffee as much as possible, kung kaya natin everyday. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream para everyday kayo po i-updated sa mga political events na nangyayari dito sa Pilipinas. Alright, sige. Paalam sa inyo Ka-Coffee. Ingat po kayo ha. Bye-bye. Good night.